most wanted. He's accused of killing about one, over and about, maybe about 100, over 100 citizens of Buenos. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard na game. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider them armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong ang amin. Pero, may garanti siya po kami na walang EJK, extrajudicial killing na plano ang PNP. Pag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila sa mga masaktan. We have to assume na delikado siya. Tandaan nyo yung taong tumingitin ang ulo nito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya. Dahil hindi sila nagkasundo. Kung talagang malinis ang konsensya mo, Mr. Atong Ang, Boss AA, yan, kung wala po kayong tinatago at wala kayong kinalaman sa ating mga nawawalang sabongero, na di umano ay tinapon daw dito sa lawa ng Taal, eh mas mabuting sumurrender na lang po sila. Tama. Pumunta na lang po sa hukuman. Para sa ganon, malinis po ang inyong pangalan. Kung mga bossing, kung wala po kayong kinalaman. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muling nagbabalik RMG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. Yan, for today's video mga bossing, bali gagawa nga pala tayo ng reaction video. Ang topic natin ngayon mga bossing ay tungkol dito kay Mr. Atong Ang na kung saan inakusahan po siya ng mga bossing, no? Mga bossing na most wanted. Most wanted na po si Atong Ang ayon kay DILG John Vic Rimulya. Ako po, isang pugante na pala to si Boss Atong Ang, no? So, bale mga bossing, ang patong po sa kanyang ulo ngayon ay nagkakalaga po ng 10 milyon. Laki ng pera nun mga bossing. So, bago natin panoorin mga bossing ang video, muli, kung di pa ka nakasubscribe sa ating YouTube channel mga bossing, ay iniimbitahan ko kayong mag-subscribe. Huwag mong subukan. Click nyo lamang po yung subscribe button para sa ganun maging updated tayo sa mga i-upload natin video. So, mag-comment, like, share na rin kayo mga bossing para sa ganun, mai-shoutout po kayo sa paparating natin mga i-upload pa na video sa susunod. And ano pang hinihintay ng mga bossing? Umpisa na natin panonood. Let's go! Siguro may tuturing natin ang number one most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing over and about, maybe about 100, over 100 missing Sabueros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard na game. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. So we consider them armed and dangerous. Ibig sabihin, gagawin ng pulis ang lahat para proteksyonan ang sarili nila sa kakayahan ni Atong Ang. So, ay ang manhunt po sa kanya ay buong 320,000 members ng PNP ay hahanapin siya sa buong Pilipinas. Lahat ng paraan na kailangan gawin para kunin siya ay gagawin namin. Pero, may garanti siya po kami na walang EJK, extrajudicial killing na plano ang PNP. Mag-iingat lang po ang ating mga kawal na hindi sila sa mga masaktan sa pagkuha kay Atong Ang. Dagdag po dyan, ang DILG po ay maglalagay ng 10 milyong pisong patong para sa kanyang Kalokohan yan mga bossing. Wala daw masasaktan kapag kinuha si Atong Ang. Sa dami ba naman ng bodyguard ni Boss AA? Malamang sa malamang may kakaroon ang enkwentro yan.
Di natin lang sure kung gaano karami ang masasaktan, pero meron 'yan mga bossing kapag itong nagmatigas itong si Atong Ang sa paghuli sa kanya. Tuloy. Arresto. Any information leading to the conclusive arrest of Atong Ang will merit a 10 million peso reward. No questions asked. Basta ito yung bigyan ng impormasyon leading directly to the arrest ay 10 million na reward para sa kanya. Any questions? Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Hello, good afternoon po, Sir. Sa kahapon po nakausap po namin ng abogado po ni Atong Ang at sabi po niya gagawin po lahat ng remedyo sa harap po ng korte. So, lumalabas po na wala po silang plano ng pagsuko sa kabila po ng panawagan ng PNP. Ano na lang po yung mensahe po ninyo dito na ganito po yung sinasabi po ng kanyang kampo na premature at pinatikos na po yan yung desisyon ng korte? Well, trabaho ng abogado yun eh. So, ang abogado hindi in question. Si Atong ang in question. Ang aking abiso sa kanya, Atong, mag-surrender ka na, harapin mo ang hukom at doon ka magpaliwanag. Yung pagtatago ay simbolo ng iyong hindi pagtanggap at pag-iwas sa mga paratang laban sa iyo. Let's go. Surrender now peacefully and we will treat you with respect. If you become a fugitive from the law, then we will treat you like a fugitive. Nabanggit po kahapon ng BI na wala pong travel record si Atong Ang. May possibility po kaya na dumaan siya sa backdoor kung hindi na po siya matuntun din sa mga properties dito? Mahirap gawin sa panahon ngayon yan kasi kahit naman sa backdoor may mga assets tayo. So, para sa akin, nahihirapan siya. Dito lang yan. He's around the Luzon Island. So, I think with the full resources of the CIDG, makikita namin siya. Sir, kalaw ko lang din po, sa 10 million po na reward, saan po natin kukunin yung pondo po na yun? Sa pondo ng DILG. Sa fund ng DILG. And correct me if I'm wrong, na-mention po kanina, siya na po ang tinuturing ng most wanted person in the field. Sa akin, siya ang most wanted ngayon. I tried a ton of AI work tools. Then I tried Monday.com. Game over. Monday. Thank you. Mr. Edwin Balasa of Abante Radio. Mr. Vince Lopez of Manila Standard. Ms. Kim Salina of A27. Ms. Leia Ilyagan of UNTV. Afternoon, Sir. Sir, itinuturing ba nating isang malaking challenge ang paghuli kay Atong Ang sa dami ng pera niya, sa mga assets niya? Ang aking pagkaalam, sa kataas-taasan ng pag-abot ng isabong, at the peak of isabong, kumikita sila ng 1 billion pesos a day. At nanaig yan ng mga 3 taon. So kung may imagine nyo kung gano'ng kalaki ang kita niya, kung anong classic resources ang meron siya para magtago at para gumamit ng pwersa at para kumuha ng mga bodyguard at para kumuha ng mga taguan. Pero yung 1 billion pesos na day na yan ay may hangganan lang. It is hard to fight the Philippine government. Sisiguraduhin namin na ang kanyang kakayahan ay man-neutralize sa kapangyarihan ng batas. Like I said before, Atong Ang is now a poor man with a lot of money. Napakarami niyang salapi, pero napakahirap ng tao niya. Sir, sa BI po. Sir, na-monitor ba natin kung nasa bansa pa si Mr. Atong Ang? Sa pag-check po namin, wala naman po siyang recent na departure sa aming record. So, dapat nandito po siya. Mr. Chino Gaston of GMA7. May follow-up. Follow-up sa CIDG lang po. Sir, meron po bang mga properties si Mr. Atong Ang na hindi ba napuntahan ng mga otoridad? There are properties na minomonitor namin. Some are under his name, some are not. Actually, mahaba po kasi ang panahon ng paghahanda ni
Mr. Atong. That's why there are certain properties na nakagamit sa po ng dana. But we're continually monitoring. Pero sir, so far, simula kahapon hanggang ngayon, walang nagbibigay pa ng information kung saan siya possible na matagpuan. There are information coming from informants namin on the ground. All of these are being validated. Marami naman pong tumutulong na naiintindihan nila. And we'd like to thank the Secretary of the si Secretary SILG, sir, for setting up the reward ng 10 million. It will help a lot sa Manang operation. Thank you, sir. Thank you, sir. Mr. Gaston? Yes, sir. Dagdag lang. We'd like to congratulate the Department of Justice. 43 months po nilang tinrabaho to. Lahat po, sa lahat ng pera at sa lahat ng kakayahan ni Atong Ang, wala po siyang nabiling mga investigator, wala siyang nabiling mga piskal, wala siyang nabiling mga huwis. Lahat po yan ay tumupad sa kanilang katungkulan at hindi wala pong nagawa ang mga bilyon-bilyon niyang pera para maiba ang hustisya. Justice for Atong Ang. Justice for 100 missing Sabueros. Justice for all his illegal acts. Hello, sir. Good afternoon. Nabanggit na rin natin 10 million, no? And then, at the same breath, sinasabi rin natin na grabe yung resources niya. So, yung 10 million ba, may fears daw na baka tapakan lang ni Atong Ang? And then, is there a warning of some sort sa ating mga ibang mga government officials or sino man na mag-harbor or mag-conceal sa kanya at this point? Siyempre, yung harboring a fugitive is a crime in itself. Pero, yung tatapatan niya yung 10 million, mahirap yun eh. Kasi kung tatapatan mo yung isa, tatapatan mo lahat. Lahat na nakapaligid sa kanya. Tapos, kung pagbigay niya, pamahal ng pamahal yan, ay tika muna. Kailangan 10 million ulit. Tapos tatapatan pa ulit. Yung 10 million ay sapat na para sa akin na mahihirapan siya magusto na bilhin ng kanyang kalayaan. Sir, follow-up lang. Nabanggit niyo rin, kahit na natanggal yung guns niya, he is still armed and dangerous. Gaano ba ka-dangerous at this point? Anong information natin na makakuha siya ng firearms talaga to resist, he will stand? Kasi ayaw niya magpakita eh, no? So that parang shows na he's gifted. We have to assume na delikado siya. Tandaan mo yung taong to, may ngiti ng ulo nito. Minsan sa isang sabungan, congressman, sinampal niya. Dahil hindi sila nagkasundo. In broad daylight yan, sa harap ng lahat ng tao, may sinampal yan sa gitna ng sabungan. He has violent tendencies. Ang pagkuha ng baril ay sa ganong karaming pera, madali para sa kanya yan. At madali siya kumuha ng mga security na bibili niya ang kanyang loyalty. Pero may hangganan yan. May pamilya rin yung mga yan eh. May pamilya rin yung mga bodyguard niya. Kung kaya to, huwag ka magtiwala sa mga bodyguard mo. Isa dyan, bebenta ka. So yun ang mga bossing, dito na natin natatapos ang panonood ng video mga bossing. Bali, ang reaction lang pala natin dito. Kagaya nga po ng sinabi ni John Bing Rimulya, ayan, kung talagang malinis ang konsensya mo, Mr. Atong Ang, Boss AA, yan, kung wala po kayong tinatago at wala kayong kinalaman sa ating mga nawawalang sabongero, na di umano tinapon daw dito sa lawa ng Taal, mas mabuting sumurrender na lang po sila at pumunta na lang po sa hukuman. Para sa gano'n, malinis po ang inyong pangalan kung mga bossing kung wala po kayong kinalaman. So, sayang, ang laki ng pabuya, 10 milyon, sayang 'yun kung mapupunta lang sa bulsa ng kung sino-sino lang. Mas maigi pang ilaan na lang 'yan sa magagandang proyekto, makakatulong pa sa taong bayan. So, 'yun lang mga bossing, dito na natin natatapos ang panood ng video. Kung nagustuhan niyo ang panonood mga bossing, ay inimbitahan ko muli mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan mga bossing,
Subscribe lamang po kayo mga bossing para sa ganun maging updated tayo sa i-upload natin videos. So yun lang mga bossing, hanggang dito lang tayo and peace yo.